Okay, so welcome sa second part ng video na 'to. Nandito na tayo sa Tau USDT, okay? And hihimayin na natin 'to. Tingin ko nga, 'yan, Tau USDT dissection. So, again, kinuha ko 'tong price na 'to, pataas, tsaka ito pababa. Kung makikita mo 'tong picture na 'to, doon sa inanalyze natin ng first video, hindi parehas kasi ito sinama ko, tas 'yan, nalagpas. Pero ito, kita niyo hanggang dun 'yan sa taas. Okay, Coach, bakit hindi hindi pantay? Kasi gano'n talaga, hindi naman necessarily pantay yung line mo or perfect yung line mo, depende yun sa nakikita ng trader. So ito yung resistance ko dito, maganda yung pagkaka-plot. Dito sa support ang na-touch lang dalawa, pero dito sa taas ang dami ko ng na-touch and yung na-touch ko dito tatlo. Okay, paano nangyari yun? That's because yung ginawa ko 'tong analysis na 'to, wala pa 'tong price movement na 'to. Kaya ngayon nag-a-adjust ako, and eto na ngayon siya, nakakita na ako ng reaction. So, 'pag gumalaw ulit 'tong price na 'to upward or downward, puwede kong i-adjust si support. Pero again, matagal pa yon kasi nga 4 hours ko 'to kinuha. So let's start. Yung strategy 20% pa lang, ngayon pupunta tayo sa basic. 'Pag sinabing basic, yung understanding ng basic is buy low, sell high. Sell high ay buy high, sell low. Okay, what do you mean by that? 'Pag nasa resistance si price, automatic sell. Disclaimer, hindi ka magse-sell agad 'pag nasa resistance siya. Ang idea lang is ang hahanapin mong position is sell kasi nga nasa taas siya. So imagine si BTC nasa 126K, peak ng all-time high. Ang hahanapin mo dun is short, hindi ka maglo-long. Kasi kung gusto mo mag-long, dapat hinahanap mo na siya kay BTC ngayon na nasa 60K siya or 50K. Okay? Kasi hindi maganda mag-long kung yung price nagpi-peak na sa taas. Mas maganda mag-long kung yung price nasa ilalim or mababa. Parang sa mga shopping, mamimili ka kung namumula yung market and puro discounted. Pero 'pag matataas yung price, malakas yung demand, hindi ka bibili, mag-aantay ka ng right timing, okay? So, I hope na-gets niyo na 'pag nasa baba, ang ideal talaga is mag-long ka. 'Pag nasa taas, ang ideal talaga is mag-short ka. Disclaimer, basic 'to. Kasi sa advance matututunan niyo na kahit nasa baba pwede i-short and kahit nasa peak puwedeng i-long, and may confirmation na behind that. Pero dito lang muna tayo sa basic. Bilis ko magsalita, eh, 'no, palagi. Next, ang goal dito is makuha mo yung mga magagandang reaction ng price. So iisa-isahin ko 'to, mag-start tayo dito, okey? Nung nandito si price, eto lang yung gagalawan mo. 'Pag sinabing gagalawan, ano 'to, POI 'to, okey? Kumbaga area 'to ng POI. 'Pag sinabing area ng POI, makinig mabuti, um, broad topic 'to na ibig sabihin may hit yung kada trader. Puwede kang kung ikaw ay supply and demand trader, makakakita ka ng demand dito. Kung ikaw ay fair value gap trader, makakakita ka dito. Kung support trader ka, makakakita ka dito, breakout and so on. So dito, puwede natin makita kung ikaw ay SMC or other trader, puwede mo siyang makuhang demand or puwede ko siyang makuhang, order block. So ito yung order block. So ito na yung clear POI natin. Okey, so baguhin ko lang yung color nito para hindi kayo malito. So eto na yung clear POI natin, order block. Yun lang, ano yung mga confirmation na masarap mag-long sa order block? Number one, etong pinanggalingan ng price, support. Galing yan sa 4 hours, yan yung unang touch.
yung second touch niya, yan ay second touch sa 4 hours time frame. And kaya maganda yung order block placement natin. Ayan, valid. Um, Sige, zoom in natin. So, within POI area, sobrang broad niyan, hanapin mo yung POI, specific POI na ginagamit mo. Puwedeng liquidity, puwedeng SNR, puwedeng SND, premium and discount, OTE, order block for value gap. Sobrang dami. Pero hindi mo siya kailangan lahat. Ang kailangan mo lang yung specific na magagamit mo sa strategy mo. Okay? Para hindi random. So, sabihin natin, for this setup sa Tau USDT, sa order block lang tayo papasok. Okay? Ngayon, 'yan, clean order block, valid, previous candle has been taken, last candle, then imbalance. So, 'yan yung order block. Ngayon puwede ako mag-position dito ng 1 hour lang ako, hindi na ako gumalaw from 4 hours to 1 hour, ng long. Yung SL ko puwedeng below dito or kahit sa order block lang para ma-maximize mo or ma-refine mo ng maayos. So, ang target mo lang dito is sabihin natin 1:3. Ayan, 1:3, okey? Ibig sabihin etong trade mo matatapos na 'to ng from here hanggang dito, 6 hours lang. Gano'n kabilis, may 1:3 ka na, okey? 'Pag ikaw kinakabahan pa sa position na medyo malapit yung SL mo sa order block, i-move mo siya dito sa previous. So 'pag ginawa mo 'yan, siyempre hindi na magiging 1:3 yung trade mo, kailangan mo siyang hilahin pa pataas. So, ganito, 1:8, hilahin mo pataas, ayan, 1:3. Nakuha mo yung previous high nito, okey? 'Yan, pero ayan, TP hit pa rin. Kung kinabahan ka lang dun sa pag-refine ng mas maliit ng ganito. Okey, so check ka na dito. Next, ano pa yung puwedeng basis mo dito? Siyempre within the area pa rin 'tong price na 'to, malapit pa rin siya sa support, ibig sabihin puwede pa rin niya pasukin ng long, supported pa kasi. So, kunyari naiwan ka dito, observe the price action, nag-offer ulit ng magandang order block, okey. So, alisin ko na 'to. Again, valid yung order block natin, na-touch yung previous ay na-liquidate, na-sweep yung previous candle, last candle, then imbalance. So, paano niyo ulit ipo-position si order block? Diyan mismo sa taas, SL mo dito and 1:3. By the way, kaya ko pino-promote yung 1:3 kasi sa 10 trades ang kailangan mo lang maipanalo is 3. May profit ka na nun, okey. So, again 1:3 yan, pero kung natatakot ka sa SL mo, 'pag binaba mo siya dito medyo mas lalaki yung target niya. Tignan niyo, 'pag binaba ko dito yung SL, 1.5 na lang, kailangan yung TP ko is 1:3. Eh, mapapansin mo ano na siya, medyo suntok sa buwan kasi lumagpas na yung target mo sa resistance. How sure are you na magkakaroon ng liquid ng sweep dito? So, medyo mataas na siya. Pero dito sa scenario na 'to, TP hit, pero risky yan. Kaya ibalik mo siya dun sa ganyan lang, be generous lang. Okey, tuloy. Again, consistent all throughout yung ginagawa natin. Sa support, OB, sa support, OB, ayan, yung OB nakadikit pa sa red candle. Ito yung ito yung medyo risky and delikado. Third pick na, okey, order block. Kung hindi ka familiar sa order block, hindi mo kailangan 'to gamitin kung ikaw ay supply and demand trader, yun yung gamitin mo. For this example lang, order block lang yung napili ko. Valid OB, previous candle, swept, last candle, and imbalance. And nakikita niyo dito ang ganda ng reaction. Ngayon, itong trade na 'to is TP hit 'to actually. Pero I don't recommend na pasukin mo 'to kasi
kung mapapansin mo pumapasok ka na sa gitna. Ano ba 'yan, hindi ko masakto ng 3, ayan 3. Pipihit 'yan, 'yan ang ganda ng reaction sa UB, 2 beses bumalik. Pero etong price na 'to, nasa gitna na. Tingnan mo yung OB mo, wala na siya dito sa red line. Medyo risky na kasi parang ganito 'yan 'no, paano ko ba sabihin, ganito, naglo-long ka dito sa OB, naglo-long ka dito sa OB, ta's maglo-long ka dito sa last OB, delikado na kasi nasa resistance na 'yun, eh. Kumbaga naglo-long ka na sa resistance. So 'yun yung analogy natin kanina, delikado na siya. Although sa example na 'to, nag-work siya pero, um, 'pag yung OB lumalayo na sa support, 'wag mo ng pasukin. Hindi lahat ng OB pinapasukan. Parang eto, okey, order block 'yan, may imbalance, hindi naman natin pinasukan, 'wag gano'n. Okey, may ano pa rin, um, may control pa din. So again, check 'yan. Next, resistance na 'to. At, hindi ka puwedeng maghanap ng OB sa ilalim, ang OB mo na dito is sa taas. So, check natin dito, may OB ba ditong na-touch? Wala naman, wala naman. So, ibig sabihin eto lang 'yon, okey, isang order block. Okey, eto rin yung isa. Alisin ko muna 'to. So, eto ha, clean order block bumaba tapos puwede mong lagyan ng short, SL ta's 1:3. Okey, coach pasok yung setup pero nahila. Okey, common lang 'yan. Hindi kasi lahat ng order block na ituturo ko sa'yo is magwo-work, which is gano'n naman talaga sa trading. Do'n lang tayo sa realistic para at least 'pag in-apply niyo 'to sa market, alam niyo na totoo yung, lesson. So, hindi ko lang pinapakita dito yung gumagana, pinapakita ko rin dito yung hindi nagwo-work. So, isa pa, order block pa rin naman 'to, valid, short. Gulat kayo bakit nagso-short na tayo? Nasa resistance tayo mga sir and ma'am, 1:3. Okey, hagip, okey. Next, dito wala ka puwedeng pasukan kasi wala namang order block dito. So, suntok sa buwan 'to kung magsho-short ka diyan ng sa resistance, mag-iiba yung strategy mo. Bakit ka nag-short diyan? Kasi resistance. Pero 'di ba nagsho-short ka lang 'pag may order block? Kaya 'wag kang lalabas sa system na, ginagamit mo. So, consistent 'yan, OB yung pinapasukan natin. Although puwede ka mag-short dito, kasi resistance 'yan, pero again lalabas ka sa system mo. Learning so far, ay puro 1:3 'yan. Next, so hindi gumana, check, 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 check. Dito, eto yung mag-o-offer ng OB. Ayan, malinis, ito. 'Yan, for sure mata-trade niyo 'to, 1:3. Huwag kayong magulat na isipin niyo, akala niyo, madali lang. Siyempre tapos na yung price, nire-review lang natin. Huwag kayong ma-amaze sa'kin kasi hinahanap ko na lang yung price, eh. Ine-explain ko na lang sa inyo. So, 1:3 ulit, okey? So, again, resistant, check. So, short yung position, check ulit. Next, nagbitaw ulit ng order block and eto yung sinend ko na sa Telegram, agip na naman, 1:3, okey. So
Next, ito yung inoffer niya, pasok 'to, okey? Kung gusto mo i-trade 'to, trade at your own risk and i-analyze mo kasi ako mismo may limit ako dito. 1:3 pasok ba siya? Okey, pasok pa siya? O ganyan, kasi na-trade ko na 'to, eh, so okey lang kahit i-risk ko 'to i-trade pero kung ita-trade mo 'yan, trade at your own risk. Kasi again, may example dito na puwedeng hagipin niya yung buong order block at lagpasan niya 'yan 'pag tinake niya liquidity. Ngayon, um, coach saan 'to tumapik? Bakit wala ng mga order block dito na itong reaction na 'to parang ganito 'yan, nagre-react sila sa support pero kahit hindi na sa order block. Kaya ang order block na nakita ko is nandito pa sa ilalim. So, ito, baka sabihin niyo dito, "Coach ang layo na niyan sa support, ito lang yung support natin yung red arrow, ba't nandiyan ka nag-OB?" Yung original ko nandito, ito yun, okey? Ito yung original support ko and ito yung OB ko. So, 'di ba sakto siya? In-adjust ko na lang yung recent kasi nga gumalaw na si price. Pero who knows, this is liquidity, parang ito, lahat dito nagre-react pero lahat 'to liquidity kaya bumaba pa si market. Ngayon lahat ng up and down dito sa loob, liquidity 'yan kasi yung real support is nandito pa. And i-a-adjust ko lang 'yun 'pag nag-react na 'tong price. Pero at least may abang na ako dito and again, puwede niyong i-position diyan, long, tapos 1:3. Hindi 'to signal na parang signal na rin. Pero ano kasi 'to, itong mga previous na natapos, backtest, eto front test. 'Pag ito in-applyan mo ng funds at binuo mo yung strategy na may risk, nakakita ka ng entry, ayan kumpleto, SLTP, ito rin entry, SLTP. Nabubuo yung strategy ta's i-jo-journal ko siya, nakumpleto ko na yung strategy. Okey, ayun na yung plan. So, ang gagawin niyo na lang dito is antayin kung anong gagalaw nitong market na 'to. So, for me, lahat ng nandito is, liquidity. Then may isa pa akong wala na, 'yan. So, any question dito, I hope clear sa inyo. Lahat ng POI ko dito malinis. And 'pag dito ka humahanap ng OB, ito na yung delikado. 'Pag nag-offer sa'yo ng OB dito, um, maganda pa bang pasukan? For me delikado na 'to kasi 'pag mag-a-update ka na ng support mo, nilagay mo siya dito sa ilalim, ganyan, magmumukhang sa gitna ka na pumapasok. Eh, 'pag ikaw na SL dito malamang matatakot ka pasukan yung OB dito kasi nga kaka-SL mo lang and sa emotion naman yun papasok. Pero I hope na-gets niyo 'to, consistent yung, explanation, OB, SL lang sa taas, 1:3, lahat yan 1:3. Okey. So, sabihin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trades. Um, Dalawa panalo, isa naiwan, SL. Okey. Sabihin natin sa tuwing mae-SL tayo, $50, okey? I-calculate niyo lang 'yun, 6 yung SL times $50 equals 6 times 50, 300. Ngayon naiwan, so wala na 'yan. Next,
Kada panalo naman natin since 1:3 is 150. So, 2 times $50 equals 300. Okay. So, ang suma total mo dito is break even ka sa trade na 'to. Again, ang kailangan mo lang maipanalo dun, is dalawa. Magbe-break even ka, 6 yung loss mo. 'Pag ito pumalo ng 3, palagay natin na 3 yung wins mo, magkakaroon ka ng 450. So, siyempre 3 yung wins mo, magiging 5 'to, 5 ta's magkakaroon ka ng 250 loss, negative. So 'yan, ah, ba't ko ba binago? Okay, negative. So, ibig sabihin may take home ka na 450 'to, sorry, $200 tama. Check niyo, check niyo yung calculation ko, kasi, minamadali ko lang. Tama naman, 2 times 150, 300, 6 times $50 equals 600. Yan yung SL, ito yung win. Ngayon kung ang win mo is tatlo, okay, sorry, tatlo pala 'to. 3 times 150 equals 450, 5 times 50 equals 250, okay. May profit kang 200 kung makakuha ka lang dito ng tatlong trade, okay, na profit. So, yung isa kasi naiwan. What if yung isang naiwan napunta sa SL? 6 pa rin. So, 3 na yung wins, 7 yung SL, okey? Lagay niyo dito, ito pa rin 3 yung wins, 450. Yung SL gawin mo 'tong 7, magiging ano lang siya, 350. May take home ka pa rin, okey? Kung gusto niyo makita, sige i-explain ko na rin sa inyo kasi para at least nahihimay niyo. 3 times 150 equals 450. Ito naman, 7 times 50 equals ano yan, 350, 'di ba? Negative 350. Okey, 350, 50. Okey, so may $100 ka pa na profit, take home. Tama, 'di ba? So 'yun. So I hope clear tayo dito. Ngayon, nakumpleto natin si strategy, ang 100%. By the way, sabihin natin 90% lang kasi yung journal nito consists of 10%. Ang 90% is nakuha mo na yung setup, yung approach, yung plan, TPNSL, nag-calculate ka na ng risk, parang ganito. And after nitong trade na 'to, i-journal mo na lang siya or i-review, i-notes, i-monitor mo. 90% na 'yun. Yung POI check na 'yan, okey? OB lang yung ginamit. Ngayon, helpful 'tong video na 'to para sa mga order block traders and ilalagay ko rin diyan sa baba kung paano kayo makakakita ng mas magandang order block and refine. Kasi hindi lahat ng order block sa market is kailangan mong pasukan. Kung hindi ka naman order block trader, 'wag mong ipilit. Sa next video, sa Aster USDT, papakita ko sa inyo dun kung paano magbabago yung POI natin, pero same yung strategy, yung approach. Ang binago ko lang POI, kung saan ako papasok, okay. So, see you ulit sa next video. Sa Aster USDT tayo, sideways yun, maganda-magandang market yun. Yun lang. 'Pag may natutunan kayo or nakita kayo sa video, any comments, reaction, feel free to comment diyan sa baba or ano yung next na topic na nahihirapan ka. Para at least ongoing yung video ko tsaka maka-upload ako ng 2 to 3 videos per week. Yun lang. Subscribe and follow for more. Bye-bye.